In whatever situation, amen, the Lord is good. That's why we praise Him. Amen. Hallelujah. Yes, God. Yes, tumayo yung pinakamalakas para sa Panginoon. We worship. We worship You. Thank You, God. Hallelujah. Hallelujah. We worship You for who You are. Oh, we worship You, Lord. We
mo yung healer mo, yung provider mo. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa'yo. Hallelujah! Yes, God, we give you praise, Lord. Ikaw po ang pinunta namin dito, Panginoon. Ikaw po ang dahilan ng aming buhay, ng aming hininga, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God. And we are here today, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na kung gusto ka namin maranasan, mas gusto mo, Panginoon, Lord God, na ikaw po, Panginoon, Lord God, ay may sabihin sa amin, na ikaw ay kumilos sa aming buhay, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako at mga salita, Panginoon, Lord God. And we give you praise, Lord. We give you praise dahil kung paano ka noon, gayon ka hanggang ngayon, Panginoon, at magpakailanman. Hindi nagbabago, mabuti, tapat. Panginoon, it's you are, Panginoon. It's who you are, Panginoon, sa aming buhay. Sabi po in the word of the Lord in Psalms chapter 145 verses 7 to 10, sabi niya, they shall utter, ito po ay ating bibigkasin, they will utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger and great in mercy. Sabi po niyan, verse 9 to 10, the Lord is good to all. Ano man ang nangyari, ano man ang meron ka, the Lord is good. Namatay siya para sa ating lahat. And His tender mercy, ang kanya pong biyaya, ang mercies niya po ay all over His works. All your works shall praise you. Ikaw, ako, pupurihin natin siya at sasampahin. Sabi niya, all your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. Today, you are not just a nanay, hindi ka lang tatay, hindi ka lang isang kapatid, hindi ka lang isang anak. Ikaw din ay anak ng Diyos. And what a privilege it is na ikaw ay matawag na anak ng hari, ng mga hari, at Diyos ng mga Diyos. That's why today we will worship our God, our King. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus God. Hallelujah. We will celebrate your goodness, God. Dahil kami pong lahat ay tinubos mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan. That's why we are here today, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, Panginoon, ay nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa, Lord. Pagpapala mo, kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. We worship you, Lord. Your kindness, it leads me to repentance. And your goodness, it draws me to your side. And your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. And every day I'll awaken my praise to pour out a song from my heart. And when you sing, you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Oh Lord. Hallelujah. Oh, purihin ka, Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Hallelujah. We sing your kindness. Your kindness leads me to repentance. Your goodness, Lord. Your goodness draws me to your side. Oh, Jesus, Your God. mercy calls me to
is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Oh, we worship you in this place. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are good. You are good. Your mercy is forever. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God, we praise you. Shine your face upon us, God. Hallelujah, Lord. Iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong pagkilos, Lord God. Come on, you say. Your kindness leads me to repentance. Hallelujah. 'Cause your goodness draws me to your side. Your mercy, Lord. Your mercy calls me to be like you. Favor, God. Your favor is my delight. 'Cause every day I wake in my Hallelujah. Ito po aming papuri, Panginoon. Ito po aming pagsamba. Isa ang puso, Panginoon. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Come on, just worship the Lord. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are Sa Panginoon, Panginoon. Hallelujah. You are good. Your mercy is forever. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, you sing. Your kindness is Forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. kindness, God. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Kindness, God. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever.
Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Yes, God. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Praise in this place, God. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Pwede mo ba natin itaas ang ating kamay para sa Panginoon? Come on. so I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Come on, just raise your worship to the heavens, to the King of Kings and the Lord of Lords. Come on. I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.
God. Come on, just worship the Lord. Just worship Him. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He deserves it. He deserves our praise. Come on. Praise Him. For He deserves it. Jesus deserves your worship. Jesus deserves your praise. Just lift up your voice before Him. Yes, yes, yes. Hallelujah. Let's days we will sing your praise. Oh Lord our God. Come on, lift up your voice and praise Him. Hallelujah. We praise you, Jesus. We bless your name, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, yes. Oh, for endless praise we will sing your praise. Oh Lord our God. Yes, Lord, we just want to praise you. We just want to lift up our voice before you. Panginoon, ang pagpupuri at pagsasamba namin, ito ay galing sa aming mga puso. Ito ay galing, Panginoon, sa aming mga puso dahil alam namin, mabuti ka at kailanman hindi nagbabago ang kabutihan mo sa aming mga buhay. And so today, Lord, we just want to praise you. We just want to lift up our voice before you. We just want to bless your name, Lord, because we know you deserve it, oh God. You deserve it, Lord. Kaya we honor you. We bless you, Jesus. We bless you. Today, Father, as we are about to receive your word today, we pray that you bless us. We pray that you bless your people. Bless your word today, oh God. And may you continually speak to us, minister to us, oh God. May mga anak ka, Panginoon, na sa oras pong ito, they are, Lord, sila po ay nabibigatan. Sila po ay nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Sila po ay nangangailangan ng iyong mga salita para po sa kanilang direksyon. Sila ay magdedesisyon, kailangan nila ng wisdom na nagagaling sa iyong mga salita. Sila ay nangangailangan ng kalakasan sa kanilang spiritual na buhay, emotional, Panginoon, physical. And so, Father, we pray that use your word, Lord, na sa pamagitan ng iyong mga salita, mayroong buhay na mabago sa araw pong ito. Mayroong sakit na mapagaling sa oras pong ito. Mayroong suliranin na mapabuti sa araw pong ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Bless us today. Bless your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat sa umaga pong ito. And sige po, habang yung ating mga anak ay pababa para dumalo ng kanilang mga classes sa Sunday School, tayo naman po ay patuloy na tanggapin ang word ng Lord sa umaga pong ito. You know, yung word ng Lord. Praise God. And okay, so wala na po yung mga anak natin, kaya tayo po ay dumako sa word ng ating Panginoon. You know? Yan po ay napakahalaga na ma-remind tayo patungkol sa church. Ano? Lagi natin i-remind ang ating mga sarili na walang church kung wala po kayo. You know? Wala ang church pag wala ang bawat isa sa atin. Kasi po ang totoo niyan, ang church po ay hindi yung building. Madalas kasi na pagkakamalan natin. Ang church po ay hindi yung building. Kaya makikita niyo po sa Manila, maging po sa SM Clark, may mga tao na nag-worship sila sa loob po ng sinihan. Sa theater po, doon po sila nag-worship.
So yung iba naman po, nag-worship sila sa isang resort, sa isang function hall. So yung iba naman ay kagaya natin, nagpatayo ng building para dito tayo mag-worship. Pero ang building po ay hindi po siya yung church. Ikaw po ang church. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala eh. So kaya kapag wala ka, wala po yung church. Yun po yung mahalaga na makita natin. So just recently when I was contemplating kung ano yung word ng Lord na i-share sa atin, and the Lord brought me in the book of 2 Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 2, and to be honest with you, 2 weeks ko po itong binabalik-balikan. I am reading hindi lang po yung chapter 4 ng 2 Timothy, kundi the whole book, and just meditating yung kung ano po yung nais ng Panginoon na sabihin sa atin, and of course, sabihin sa akin personally, habang po ako ay nag-meditate for 2 weeks. And here is the word of the Lord na gusto kong i-share sa inyo sa umaga pong ito. Sabi ni Apostol Pablo, actually, sinulat ito ni Apostol Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, And during those times, si Timothy po he is a young pastor sa isang church na ang tawag po sa city na yon ay Ephesus. So sabi ni Apostol Pablo sa kanyang protege, na si Timothy, sabi niya, preach the word, sabi niya, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. I want you to take note yung naka-highlight po yung in season and out of season. Dahil yun po yung ating topic sa umaga pong ito. In season and out of season. Just allow me to read in Tagalog po, sa ibang translation ng Tagalog. Ang Bagong Tipan Filipino Standard Version po, ganito ang sabi niya, ipangaral mo ang salita, pagsikapan mo yan, umayon man ang panahon o hindi. Kanina habang nagbabiyahe kami, pinag-uusapan namin ni Sister Gina yung bagyo, tinatanong ko Sister Gina, ano kayang signal yung Central Luzon? Kasi sabi ko baka biglang nandito tayo, biglang bumuhos ng malakas o kaya pauwi yung iba, nagmumotor lang, bubuhusan, kumita na naman yung doktor at saka yung mga pharmacist sa atin dahil nga mainit o ulan, mababasa tayo. But anyway, sabi niya, ipangaral mo ang salita, pagsikapan mo yan, umayon man ang panahon o hindi, ituwid mo ang mga tao, sawayin mo sila, palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng iyong matyagang pagtuturo. In other translations sa Tagalog po, sabi niya, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, maghikayat kang may katapatan at pagtuturo. So, just like what I said while ago, I've been contemplating this for 2 weeks, and here is my contemplation, sa word po nito ng Panginoon. Yan po. Una, sa loob po ng 2 linggo, ito po yung nakita ko, sa verse na to, na really it was a reminder na yung buhay po natin ay madalas, it's a mixture of, ano ba to? Yan. Ibig sabihin, ang buhay po natin, tayo po, na mga anak ng Diyos, na mga Kristiyano, ang buhay daw po natin is a mixture of, number 1, pakipagdigma, battles. Yan. Kaya yung iba, makikita mo sa Facebook, yung mga hinaing nila, tuloy na, alala ko, yung sa Facebook na, yung word na kapamilya. Yan, sa Facebook nakita ko yun. Kapamilya, yung word na kapamilya. Tapos, dito sa kabila ay logo ng, ano daw po, yung kapamilya. Anong logo yon? Logo ng ABS-CBN. Tapos, sa baba noon, nakasulat yung salitang kapuso. Yan. Nang tumingin ako sa kaliwa, nakita ko yung logo ng, anong logo sa palagay niyo? Ng GMA, Yung, nakalimutan ko yung yung sa Channel 5,
Kapatid, nakasulat. Kasi puro letter P ngayon, letter P kapatid, tapos Channel 5. Kaya lang, medyo napangiti ako ng sa baba na, yung panghuli. Kasi letter P nga lahat kapamilya, kapuso, kapatid, logo lahat ng mga channel sa TV. Tapos dito naman, ang nakasulat ay kamahal. Kamahal. Tapos, yung isang dakot na bigas ang nakalagay. Isang dakot na bigas. Kaya sabi ko talagang ang mga Pilipino ay may mga talagang kahit na may mga pinagdadaanan, may laban sa buhay dahil nga ang mahal ng bigas, yung mga tao ay naghihinaing, may mga biro pa nga na yung ano ba yan, yung plastic ng ice candy, tapos may laman na bigas, tapos sa kabila naman plastic ng ice candy na isang tuyo. Yung plastic na ice candy may presyo na 20 pesos, tapos yung tuyo, isang tuyo ay may presyo na 10 pesos. So yun yung mga realidad sa buhay natin dito sa Pilipinas na talagang yun ang hinahanap natin sa mga nanungkulan sa atin. At yun yung laban natin sa buhay. Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, lalo tigit kapag marami kang anak, yun ang laban mo na gusto mo sanang mabigyan ng magandang at masustansyang pagkain yung mga anak mo. Kaya lang, yung sahod natin ay kapus, dahil sa sobrang taas ng bilihin. And so yun ang laban, yung laban sa buhay. Yung iba naman, talagang makikita mo sa Facebook, ang laban nila, yung kanilang mga kalusugan. Lumalaban sila na gumaling sa kanilang karamdaman. And there are a lot of things talaga na tayo po ay sumusuong sa buhay. At ito po ay isa sa mga talagang lahat tayo ay hindi exempted. May mga hinaharap tayong laban at may kakaharapin pang laban sa buhay. Yun po ang realidad niyan. Ano pa ho? It's a burden. Kabigatan. Di ba? Alam natin lahat na ngayon ay pasukan na, pero sa public ay hindi pa. And talagang ang dami nating burden sa buhay. Ang dami nating pinapasan sa buhay. Ang dami nating mga iniisip sa buhay. At talaga namang ganun po ang buhay natin. So ano pa ho? Ako, tuwing nakikita ko to yung may laban sa buhay, may mga difficulty, may mga pagsubok, may karamdaman, may utang na dapat bayaran. Sino kaya 'yon, yung mga talagang may mga pinagdadaanan tayo. Pero again, lagi ko pong i-remind ang bawat isa sa atin. Kaya nasabi ko po sa contemplation ko na it's a mixture of battles and burden because let's face the reality, hindi lang naman po yan. It's also a blessing. It's also a blessing. So hindi sa lahat ng oras, problema ang mayroon, hindi sa lahat ng oras, pagsubok ang mayroon tayo, hindi sa lahat ng oras, mga pangit na bagay ang haharapin natin, darating at darating sa buhay natin ang pagpapala. Dahil ang buhay natin ay hindi lang yan puro bagyo. Hindi lang yan puro malakas na ulan. Ang buhay natin, dumarating din na sumisikat ang araw sa bawat isa sa atin. Yun po yun Yun po ang realidad nun. So kaya napakahalaga na ma-remind ang bawat isa sa atin na when I say it's a mixture of battles, burden and blessing, mayroon pa pong letter B ulit yan. Mayroon pa pong letter B po yan. Kaya nilagay ko po yung bate. Ngunit, mayroon po yan. Ngunit, but, napakahalaga na ma-remind tayo. Napakahalaga na i-remind ko ang aking sarili as I am meditating this word. But whether the times are favorable sa bawat isa sa atin, or frustrating, ano po yung dapat nating gawin? Ano pong dapat nating gawin? Huwag natin kaligtaan, huwag nating kalimutan yung sense of urgency na ikaw, ako, hindi lang tayo na born again para mag-worship sa Panginoon, kundi ang Diyos ay may inata sa atin na
na dapat tayong magbahagi ng salita ng Diyos, dapat tayo maglingkod sa Panginoon, dahil may mga pamilya pa tayo, may mga mahal pa tayo sa buhay, na kung hindi tayo maglingkod sa Panginoon, baka sila ay pupunta sa impyerno kung hindi tayo maglingkod at magpagamit sa Panginoon. We have a task to do. Kaya dapat itong mga, sabihin na natin, mga frustrating things sa buhay natin, ay wag nating hayaan na matigil tayo na maglingkod sa Panginoon, na magtigil tayo na magpagamit sa Panginoon, dahil ang utos sa atin ng Panginoon, go and make disciple. Yun po yun eh. Yun po yun. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ito yung hina-highlights ng verse na binabasa natin. Babasahin natin sa English, babasahin natin sa Tagalog, nire-remind tayo na dapat preach the word. Kaya ginamit niyo yung word na in season, in out of season. We need to preach the word. And so I talk to myself, sabi ko sa sarili ko, a task is never worth living for until it is something that we are willing to die with. To die with. Basahin niyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Philippians. Dinescribe ni Apostol Pablo si Jesus na hinubaran siya at tinanggal yung kanyang reputation. Kaya ang sabi ko, kung si Jesus nga tinanggalan ng reputation, pinahiya eh. Pinahiya si Jesus na yun eh. Sino ako para hindi ko tanggapin yun? At ano yung kahihiyan na aabutin at haharapin ko para ako ay titigil na maglilingkod sa Diyos? Kaya ito po yung meditation ko. So let's go to yung hina-highlights ko po sa inyo kanina. So what does it mean to be instant in season and out of season? Kasi ito yung hina-highlight ni Apostol Pablo. Preach the word, sabi niya. Prepared, sabi ni Apostol Pablo, in season and out of season. Ano po bang ibig sabihin niya in season and out of season? 3 things po na gusto kong i-share sa inyo before babalik po ako sa my personal meditation ko po. And then tayo po ay matatapos na. Una po, ano pong ibig sabihin nun? For me, ang ibig po sabihin nun ng in season and out of season is, it is a life ready for duty. Bakit ko po nasabi, it is a life ready for duty? Tingnan lang po natin, yung word na, yung praise po doon, sa binasa natin. Be instant, o yung sa ibang translation, be prepared, Ang ibig po sabihin niyan, literally po, ay ito po yan To stand by, be at hand, and then to be present. Yun pong ibig sabihin ng salitang be instant or be prepared in season and out of season. So in other words, ito po yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Ito po yung hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We have to remind ourselves that the greatest ability we possess is our availability. Yun po yun Yun po ang dahilan kung bakit na-highlight sa Bible yung bata. Remember yung kwento na si Jesus pinakain niya ang 4,000, yung 5,000. At sa pagpapakain ni Jesus ng libo-libong mga tao sa mga panahon na yon, ang na-highlight po yung bata. Di ba? Bakit? Bakit ang na-highlight yung bata? Kasi ang bata lang po yung available at pwedeng magbigay ng tinapay at isda sa pangangailangan ng libo-libong mga tao. Kaya lagi natin i-remind ng ating mga sarili, kahit gaano natin katalino, kahit gaano tayo ka-resourceful, kahit gaano tayo kagaling, kung wala tayo sa simbahan, kung wala tayo sa ministry, hindi tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Kasi hinahanap ng Lord, hindi yung matalino, hindi yung magaling, hindi yung may pinag-aralan, hindi yung may pera. Ang hinahanap ng Lord, kahit wala ka sa lahat ng qualification ng hinahanap ng mundo, ang hinahanap ng Lord, yung availability ng tao, yung pwede ka ba, sister? Pwede ka ba, brother?
Magsituis tayo kasi bukas eh. Maglilinis kasi tayo sa church bukas eh. Yun po yung inahanap sa atin ng Lord. Our availability. Na kapag tinawag tayo, na kailangan tayo ay magpagamit sa Panginoon, nandyan tayo at willing tayo magpagamit sa Diyos. Nakita ko si RJ, nakita ko yung tarpaulin nila at saka sa Facebook. Nang umakyat ka na si RJ, si RJ, sabi ko siguro ito ay pumunta dito para magpapapray. Nakita ko yung mga kasama niya, tinitingnan ko yung mga kasama niya, mukhang itong mga nasa line-up kasama pala si Kiri, tingnan mo. Ang bihira, sabi ko gano'n. Sabi ko, umakyat siguro mga to para magpapapray. Sa dami-dami namang kabataan dito sa church, pero bakit sila yung gustong tumakbo? Diba? Ibig sabihin, sinasabi nila sa barangay natin, available ako, willing ako mag-serve. Diba? Ganun na mensahe. Si Brother Roming, nakita ko na sa Facebook yung niya, at saka sa tarpaulin. Diba? Dami-dami namang mga tatay dito sa church at saka sa barangay. Bakit? Bakit sila? Sinasabi nila na, willing ako gusto ko manilbihan sa barangay Diba? Ano ba ang ibig sabihin noon? Yung Bible nagtuturo sa atin, wala doon sa talino Wala doon sa magaling magsalita Wala doon Ang hinahanap ng Diyos, una sa lahat, available ka ba? Available ka ba? Siyempre, pakiusap natin sa kanila kung sakali itong mga iski na to ay manalo, dapat available sila. Baka naman ang maglilinis ng damo, tupad pa rin. Sila nang mangangako sa atin, hindi nila pa rin tutuparin. Walang natupad kapag nanalo sila. Kasi talagang ganun Ang hinahanap ng Diyos ay our availability sa paglilingkod sa Kanya. Sana available tayo kapag tinawag tayo ng Lord na maglingkod sa Kanya. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ito, naalala ninyo nang si Jesus ay pinapapasan ang cross sa Kanya. Di ba? Dahil papuntang Calvary. So medyo may kalayuan, pinapapasan, si Jesus ay binugbog na, kung ano-ano nang ginawa sa Kanya. Talagang hirap na siya. But then, along the way, dahil ilang beses bumagsak si Jesus, nag-decide ang mga Romanong sundalo na maghanap ng tumulong kay Jesus. Aalala niyo po yung kwento na yan? Sino po ang nag-volunteer? Diba? Isipin mo, ang pangalan po na nag-volunteer na yun ay si Simon the Cyrene. Simon ang pangalan niya na nakatira sa Cyrene, kaya ang tawag sa kanya ay Simon the Cyrene. Pero the point is, kahit anong willingness ni Simon, kahit anong lakas ni Simon, kahit siya na ang pinakamagaling at malakas bumuhat ng mga mabigat na bagay, kung wala siya sa panahon na kailangan ni Jesus ng bubuhat ng kanyang cross, palagay niyo mabubuhat niya yung cross? Kaya niya binuhat ang cross at inoffer niya ang sarili niya, nag-volunteer siya kasi nandoon siya. Ganon po kahalaga yung ating availability na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya ako po ay personal nagpapasalamat sa mga kapatid natin, lalo tigit sa mga tatay natin na nagdadrive. Kung wala kayo, walang mga kabataan na makarating dito, lalo tigit yung mga malalayo na walang sasakyan. Nakikita ng Diyos ang inyong mga pagpapagal at alam ko ang Diyos ang susukli sa inyong mga ginagawa. Siguro palakpakan natin yung mga tatay natin. Sorry po, hindi po lahat pala mga tatay kasi si Pastor Jason nagdadrive din at saka si Brother Jonathan, malapit na magiging tatay. Ayan, malakas ng palakpak. Mukhang mauna ka sa kanya kasi mas malakas yung palakpak mo. Pero yun po yung yun po yung realidad Di ba? Si Simon na to, hindi niya mabuhat to kung wala siya. Hindi niya natulungan si Jesus. Pero kaya niya natulungan si Jesus ng panahon na kailangan ni Jesus na may tumulong sa kanya dahil nandoon siya. Dahil nandoon siya. Kaya pag wala ka sa church at sabihin mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo, paano? Wala ka nga sa church So dapat nasa church ka para makapaglingkod ka sa Panginoon.
Ang ibig ko po sabihin, paglingkod sa Panginoon, ushering ministry, transportation ministry, C2S leader, di ba? Dance ministry, at kung ano pang ministry na mayroon tayo. Siyempre sa labas naman, pwede ka maglilingkod. Halimbawa, si Brother Roming, kapag nag-first counselor, maglilingkod siya sa barangay natin. Yeah? Halimbawa, si RJ, kapag nanalo, maglilingkod siya sa mga kabataan. Yun yan eh. Yun yung realidad. Eh. So number 2 po, it is a life removed from distractions. It is a life removed from distractions. Kaya tingnan nyo lang po yung phrase na in season and out of season. In season and out of season, ibig sabihin with opportunity or and without opportunity. Yeah. With opportunity and without opportunity, talagang maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga usher natin minsan, nakikita ko sa kanilang mga GC, kahit na hindi sila naka-assign na maglinis, pag nalaman nila na marumi ang church, sila na nagkukusa na naglilinis. Ito po yung sinasabi ng Bible. With opportunity and without opportunity. Kaya si Apostol Pablo, nire-remind niya si Timothy, dahil writings niya to kay Timothy, ito po yung kanyang reminder kay Timothy. Paul was challenging to Timothy not just to serve when it was convenient and comfortable. Yun po yung challenge niya eh. Huwag ka maglingkod dahil convenient ka o komportable ka. Maglingkod ka sa Diyos, sabi niya, in season and out of season. Yun po yung reminder niya. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon, wala doon sa kung ano ang kalagayan natin. Kundi ang paglilingkod natin sa Panginoon ay kung ano ang nais ng Panginoon. Kaya halimbawa po, si Rahab. Di ba si Rahab? Ang daming dahilan ni Rahab para hindi tulungan yung dalawang spies eh. Kasi nga ang bansa nila ang wawasakin eh. Ang dami niyang dahilan. Pero ano ang nangingibabaw kay Rahab? Pag binasa niyo po ang conversation niya sa dalawang spies, alam ni Rahab yung plan ng Diyos eh. Alam ni Rahab yung plan ng Diyos. Ang plan ng Diyos ay kubkubin ang Jericho, wasakin ang Jericho, ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagwasak ng wall of Jericho. Alam ni Rahab, kaya yun ang sabi niya sa dalawang spies na to. Kaya si Rahab, kung pinag-uusapan lang mga dahilan, take note mga pangit na dahilan, isa na si Rahab ang dapat hindi gumawa sa kalooban ng Diyos. Yung dalawang spies, kaya nga tinawag na spies eh. Espiya sa Tagalog. Kaya tinawag na espiya. Nag-i-espiya ang dalawa na to para wasakin ang bansa niya. At kapag nawasak ang bansa ni Rahab, ang maapektuhan yung buong angkan niya at pamilya. Pero ano ang ginawa ni Rahab? It is not about my nation, it is not about my relatives or my family, it is not about yung aking angkan, it is about the purpose and plan of God. The purpose and plan of God. At kung pinag-uusapan yung pinakapangit na buhay, tingnan niyo po si Rahab. Sabi ng Bible, she is a prostitute. Isa po siyang babaeng mababaw ang lipad. Kaya ito ay pinapakita sa atin na our past, our kapalpakan in life, hindi yan ang nagdi-define sa atin para tumigil tayo na maglingkod sa Diyos. Hindi po yun. Hindi po yun. Kasi kung si
kung si Rahab, nakinig lang. Nakinig lang. At hindi siya sumunod sa Diyos, sa plano ng Diyos. Nakinig lang sa sulsul, sa sabi-sabi. Hindi niya nagawa ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya. At alam niyo ho ba, na dahil kay Rahab, isa sa mga spies na pangasawa niya, at kapag tiningnan niyo po yung lineage po ni Jesus, lineage po ibig sabihin, si Rahab po, kalahi po niya, kaanak po niya si Jesus. Yun po ang nagiging bunga ng kanyang pagsunod sa Diyos, sa plano ng Diyos, at hindi pagsunod sa gusto ng bansa niya o ng pamilya niya, kasi nga, ang mapapahamak yung buong angkan niya. Sumunod siya sa Diyos. At ito po ang naging bunga niyan. Kaya napakahalaga na ma-remind tayo, if Rahab had used the excuse of her failed past, then hindi po siya sana nagamit ng Diyos at hindi natin ngayon nakilala si Rahab sa ating kapanahunan. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan ang patutuo ng buhay ni Rahab. Hanggang ngayon na-discover natin, si Jesus pala, galing sa lineage ni Rahab. Pero sino si Rahab? Si Rahab po is a prostitute. Prostitute. Kaya ito po ay napakahalaga na makita po natin. Now, pangatlo po, and I believe ito po ay napakahalaga talaga, it is a life relentless in determination. Ibig sabihin ng relentless in determination, ito po ay napakahalaga na makita natin. Kahit ano pa, determinado ako na gawin ang pinapagawa sa akin ng Diyos. Balik lang po tayo doon sa praise in season and out of season. Now, literally po, in season and out of season, it's describing someone who is looking for opportunity. Yun po yun eh. Ibig sabihin, naghahanap ng isang tao, ang isang tao naghahanap siya ng oportunidad sa buhay para mapaglingkuran niya ang Diyos. And when opportunity, take note, when opportunity cannot be found. Diba? Parang dito sa church natin, ano na sila? Kompleto na. Diba? Kompleto na ang mga musician. Hindi na ako pwede. Kompleto na ata yung mga ushers. Hindi na ako pwede. Kompleto na ata yung mga dancers. Hindi na ako pwede. Sabi niya, nang sinabi ni Apostol Pablo in season and out of season, tumutukoy ito sa isang tao na talagang naghahanap siya ng oportunidad na mapaglingkuran ang Diyos. At kung sakali sa paghahanap niya ay hindi niya makikita, ano pong gagawin niya? He or she will strive to make an opportunity. To make an opportunity. Ito po yung tao na to. Kaya nga natutuwa tayo, wala ata dito na sa Baguio ngayon yung dalawang mag-asawa. Nakakatuwa si Brother Jake. Inoffer yung sasakyan niya, tapos siya pa nagda-drive, nagsusundo sa mga bata. And then nang makita niya na kailangan may magsa-Sunday school sa mga young teens, ngayon nagtuturo siya ng Sunday school sa mga young teens. Nagpaalam lang sa akin. Hindi ko in-approach yan. Siya mismo naghanap ng oportunidad na makapaglingkod sa Diyos. Take note, 70 plus years old na po yung mama. Pero siya mismo ang naghanap ng oportunidad para maglingkod pa sa Diyos. O ba? Ito yung tinutukoy nito eh. Yung buhay na relentless at may determination na maglingkod sa Panginoon, kahit wala ng oportunidad, siya yung mag-create ng opportunity. Hindi, gusto ko paglingkuran ng Diyos. Gusto ko magamit ako ng Panginoon. Gusto ko ang buhay na to ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kahit anong mangyari, gagawa ako ng paraan. Maglilingkod ako sa Diyos. Ako na ang gagawa ng paraan para mapaglingkuran ko ang Diyos. Ito yun eh. It is a relentless. So let me share with you my contemplation, 9:21 na po, para matapos na po. Yung meditation ko po, just these 2 weeks, 2 weeks na to. Una ho, ito po yung aking unang contemplation.
the personal word ng Lord sa akin na kinocompose ko po. You must persist in the things I have called you to in season and out of season. So kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Diyos. Pangalawa, when you are called to keep on doing the work of the kingdom, when it's easy and when it's hard, when you feel like it and when you don't. Wala eh. Kahit anong balibaliktarin ko po, tinawag talaga ako ng Diyos. Let me remind you, hindi po pamilya, hindi po tao, hindi po yung mga bishop natin ang tumawag sa akin. Ang tumawag po sa akin, deep in my heart, I know, ang Diyos po ang tumawag sa akin. Kaya po ako ay nagpastor dahil hindi po sa tao, kaya po ako ay nagpastor dahil po sa Diyos. Hindi ko pa kayo kilala, sumunod na po ako sa Diyos. Kaya ang tumawag po sa akin ay ang Diyos. Kaya hindi kayo ang magde-define sa akin kung magpapastor ako o hindi, kundi ang Diyos. Third, on my contemplation, you are called to pressing on in the Lord. I believe it. When people are cheering on you, and when people are snickering at you, you give and you take, but you stay the same. You are so, so good. In seasons of plenty, in seasons of pain, you are so, so good. Oh, Father, you have been so faithful, constant, so stable. I will trust your hand in every season. You have never made a promise I will not accomplish. I will trust your hand in every season. In every season, when my heart is at peace and my soul is at rest, you are so, so good. When I walk through the valley and I can't see the end, you are still so good. Oh, Father, you have been so faithful, constant and so stable, and I will trust your hand in every season. You have never made a promise
Personally, tayo po ay haharap sa iba't ibang season ng buhay natin. Minsan hindi natin ma-appreciate. Hindi natin magugustuhan yung season na yun. Just like what your pastor is enduring today. Pero may word of encouragement to you is, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Kagaya nga ng sabi ng salita ng Panginoon sa Old Testament, these two shall pass. Lilipas din yan. Lilipas din yan. Pero pag na-backslide ka, yun ang nakakalungkot. Pag tumigil ka na maglilingkod sa Panginoon, yun ang nakakalungkot. Kung dahil sa iyo nasira ang buhay ng isang tao at isang pamilya dahil sa kakachismis mo, yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Yung mag-house to house ka para ikwento yung hindi naman totoo, para lang papanigan ka, yun ang nakakalungkot. At yun sana yung wag nating gawin. Yung dapat nating gawin in this season of trials, keep on worshiping the Lord. Keep on serving the Lord. Keep on serving the Lord. Huwag tumigil, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng ating Diyos. Maglingkod tayo sa Kanya. Because in every season, talagang kakaiba. Minsan okay, minsan hindi, minsan mapait, minsan mapakla, pero kailan mo ma-endure. Dahil tayo po ay nasa season na gano'n. So let's just worship the Lord sa oras pong ito. Just worship Him. Just worship the Lord. You have been so faithful, constant and so stable. I will trust your hand in every season. You have never made a promise you will not accomplish. I will trust your hand in every season. Father, you have been so faithful, constant and so stable. I will trust your hand in every season. You have never made a promise you will not accomplish, and I will trust your hand in every season. Yes, Lord. Hallelujah. There's a heavenly storehouse. Yes, Jesus. There's a heavenly storehouse. Amen, amen. Of favor and love. Yes, we receive it, oh God. We receive it, It Lord. never runs Yes, out. yes, yes. It goes on and on and on. Yes, come on, declare it, declare it. Yes. Wanted in plenty. Yes, hallelujah. I have all I need. No matter the season, God, bring a harvest out of me. Come on. There's a heavenly storehouse of favor and love, and it never runs out. It goes on and on and on. In want and in plenty, I have all I need. No matter the season, God, bring a harvest out of me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You have been so faithful, constant and so stable. I will trust your hand in every season. You have never made a promise you will not accomplish. I will trust your hand in every season. Naniwala kami, Panginoon, na nakikita mo ang aming buhay sa mga nakaraan.
At sa ngayon, nakikita mo pa rin ang aming buhay bukas. Sa umaga pong ito, sinasubmit namin ang buhay namin sa iyo. Sa iyo namin sinasubmit. Hindi kami lalayo sa iyo. Hindi kami tatalikod sa iyo. Maglilingkod pa rin kami sa iyo, Panginoon. In every seasons of our life, ikaw ang maitataas. Ikaw ang aming papupurihan. Ikaw ang aming itatanyag. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Tawagan natin si RJ tapos yung kanyang mga kasama sa harapan dito. Pag-pray natin sila. Tawagan din natin si Brother Ruming. Sino pa ba tumatakbo? Pag-pray natin sila. Gamitin sila ng Lord. Magiging blessing sila. Magiging blessing. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon. Malay natin na magamit sila ng Lord. Hindi lahat ng tao sa barangay ay willing. Willing sila eh. And hindi naman natin sinasabi na kapag pinag-pray natin sila, mananalo sila. Pero alam ko na-appreciate ng Lord yung kanilang desire na maglingkod sa Panginoon. Would you please extend your hands sa kanila? Amang Diyos na makapangyarihan, nandito po ang mga kabataan, maging si Brother Ruming. Ikaw ang naglagay nito sa kanilang isip at puso na tumakbo sa leadership, Panginoon, ng kabataan at maging konsyal ng barangay, Panginoon, si Brother Ruming. Tulungan niyo po sila. Samahan niyo po sila, Panginoon. Panalangin ko kung sakali si RJ at ang kanyang makasamahan ay manalo, bigyan niyo po sila ng wisdom. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Nakita na po namin maraming mga kabataan ang nanalo. Pinaglaruan na lang po yung pundo ng barangay, ng kabataan. Pero dalangin ko po na ilagay niyo po sa puso ni RJ at ng mga kasamahan niya na gagamitin nila ang pundo ng mga kabataan para po mapabuti ang mga kabataan sa barangay at mai-address ang dapat i-address sa pangangailangan ng mga kabataan sa barangay. I-bless niyo po ang leadership ni RJ, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, samahan niyo po siya, tulungan niyo po siya. Nawa yung mga Kristiyanong kabataan ay tutulong sa kanya at ibuto siya, Panginoon. Panalangin ko si Brother Ruming. Lingkod mo, Panginoon. Nais na maglingkod pa sa barangay namin. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng wisdom. Ikaw ang magbibigay sa kanya ng lakas na loob na itaguyod ang karapat-dapat. Tulungan niyo po siya na kapag sakaling siya'y manalo, matulungan po niya ang mga nangangailangan. Magawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang kagawad. At nawa ang mga Kristiyano mismo ang tutulong sa kanya para ipagmamalaki namin na you are looking for a Christian na maglilingkod sa aming barangay. And these Christians, Lord, are willing to serve you in their own capacity. So we pray that you bless them today. Bless them in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y manalangin para po sa ating tithes and offering sa oras pong ito. Pang hinahanda po ng ating mga asers. Our Heavenly Father, thank you for allowing us today, for allowing us na makapagbigay ng aming tithes and offering. I-bless niyo po kami. I-bless niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Tinatanggap namin ang pangako ng iyong mga salita na bubuksan mo ang durong awan ng kalangitan para pagpalain kami dahil po sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering. We receive your word and bless my brothers and my sisters. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Christ in me is more.
po tayo umuwi, amen. Pwede ba yung pinakamalakas and the best na palakpak para sa ating Panginoon? Come on, church! Amen. At sa oras na ito, church, let us declare this song, amen. Let us declare that we will trust God despite of our circumstances, despite of our situation, amen. Yes, Jesus. And blessed assurance, and Jesus is mine, and He's been my foreman in the fire time after time, and born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on the Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. In perfect submission, in all His rest, and I know the author of tomorrow has ordered my steps. Yes, God. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one, yes, Jesus, who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Yes, God. Trust in you, Lord. Yes, Jesus. Oh. Yes, Jesus. Come on, church. Let us all declare it. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on. That's why I trust Him. That's why I
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, Come on, just worship the my Lord. Savior, the one who will never fail. He will never fail. Salamat aming amang Diyos that dahil you will never fail us, O God. Salamat. Salamat po, Panginoon. At minsan pa, Ama, agad pong hinihiling. Patunayan mo na ikaw ang tumawag sa akin. Patunayan mo na ikaw ang siyang humubog sa akin. Ikaw ang nagtalaga sa akin bilang iyong lingkod. Na sa aking paggawad ng aking pagpapala sa mga tao po ito na nangangailangan ng kagalingan ay pagalingin mo sa araw na to. Ang may mga suliranan at pagsubok, makasumpong ng lunas sa araw pong ito. Lord, dinideklara ko ang iyong mga salita that God, you are able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask, pray, wish, O Lord, according to your power that work within us. Hayaan mo uuwi ang mga anak mo na pinagpala. Hayaan mo na uuwi ang mga anak mo na pinalakas. Hayaan mo na uuwi ang mga anak mo, Panginoon, na konbinsido sila. Anumang season ng buhay namin, susunod kami sa iyo, maglilingkod kami sa iyo, magpupuri kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming pinaglilingkuran at hindi ang tao. I declare your blessing upon them, O God. Blessing sa pananalapi, blessing sa spiritual, blessing sa physical, blessing sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang pagpapala ng ating Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sige po yung palakpak na para sa Panginoon. Amen. Yes. Hallelujah. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Amen. Sige po, yung pinakamalakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Yes. Sa ating pong pag-uwi, bitbitin natin ang kabutihan, ang katapatan, ang pagpapala, kalakasan. Amen. Amen. Ng ating Panginoon, dadadalhin natin sa ating pamilya, sa ating komunidad. Amen. Lahat ng anak ng Diyos, kumamisi.
and forever. O itodo mo na yan, kapatid, para sa Panginoon. Lord, Come you on. are good and your mercy is true and forever. Holy there we sing, we prophesy, God. Lord, you are good and your mercy is true and forever. Come on, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we Come worship. on, itaas mo yung kamay niya para sa Panginoon. Amen. Come on, may mas ilalakas pa yan, Church of God. Amen. Dapat mas malakas ka sa katabi mo. Amen. Come on, you sing. Go!